Kano nga ba yung nagastos ko para ma-build tong drift simulator setup natin? Back and I'm causing a stir. How the fuck I got the drink out of Europe? Shawty keep twisting her herb. So, bago ko sabihin sa inyo yung price ng T300 RS GT na to, sisimulan ko muna sa mga nabili ko few months ago bago ako mag-decide na mag-build ng simulator setup natin. So first, sisimulan natin sa gaming laptop. So itong gaming laptop na to is an MSI GF63Q Thin gaming laptop. So nabili ko yung laptop na to for 27,000 pesos. So from 16GB of RAM, in-upgrade ko lang yung RAM na to 64GB of RAM. Yung 1TB na SSD, in-upgrade ko to 2TB SSD para makapaglaro pa ako ng ibang games. Next up is Creative Pebble V3 na nabili ko for 2,300 yen. So connected siya to my laptop via aux-in para walang delay yung rev ng engine, yung gameplay natin. So next is the MSI 27 inches 144Hz monitor. So curved monitor siya and nabili ko lang din siya sa Hardo for 23,000 yen. So next up is yung racing seat natin. Toyota 86 bucket seat. So itong racing seat na to, totoong upuan to ng sasakyan. So nagpalit yung customer ng racing seat and yung stock seats tinapon na. So binigay sa akin ng manager namin. Next up is yung armrest. So itong armrest na to, tinapon na talaga to. So pinulot ko lang and dahil presentable pa siya tignan and wala pa siyang damage talaga, kinuha ko siya para dito sa sim rig natin. So itong armrest na to, saktong-sakto siya sa setup natin kasi pag nakaupo ko dito and gusto ko i-rest yung arms ko or yung upper body ko, pwede ako mag-slant dito and saktong-sakto siya. And if ever gusto ko mag-shift habang naka-rest, sakto rin siya sa gearings natin or sa gear shifter natin. So yun, very comfortable lang siya gamit. So tapos na tayo sa mga nabili natin a few months ago. Next naman natin is yung mga nabili ko last month. So simulan natin dito sa Gran Turismo X Sparco steering wheel bracket. So itong bracket na to, natsambahan ko lang to sa hard off and bihira ka lang makakita ng mga gantong steering wheel bracket kasi old school na siya. So nabili ko to for 6,300 yen separately. So next up is itong Moza HGP shifter. So itong Moza HGP shifter na to, nabili ko lang dito sa hard off for 14,400 yen. Sobrang realistic din siya. Meron siyang clicks and may weight siya kapag shift mo. So sakto din kasi gusto ko nga realistic yung way kung paano ako matuto mag-drift kasi nga ang dream ko dito sa Japan is makapag-drift and do contents about drifting. Next up is the hydraulic e-brake. So itong hydraulic e-brake na to is nabili ko from Amazon. Nabili ko siya for 7,500 yen and nung nabili ko siya, kinabukasan ginawan ko siya ng bracket. So kaya ako siya ginawang mahaba para ma-simulate din yung realistic na drift setup ng mga sasakyan. So kung makikita niyo yung mga drift cars, meron silang ganito. Ang tawag dito is hydraulic e-brake and ginawa to para mas convenient sa kanila mag-e-brake malapit na sa steering wheel. So next is our final item na nabili, which is itong T300 RS GT for 44,000 yen. So nabili ko siya sa hard off pero yung quality niya and yung condition niya is parang brand new pa kasi sealed pa siya and wala ka makikitang scratches. Siguro namatay nga lang talaga yung may-ari nito and baka nandito siya ngayon. Pero yun, nabili natin siya for 44,000 yen. Sobrang happy ako sa kanya kasi comparing it to my Logitech G29 before, sobrang mas realistic to kasi belt driven siya. Pero ang dami nagsasabi na hindi pa siya realistic. Pero para sa akin parang totoong sasakyan rin siya kasi nagkaroon na rin naman ako ng mga sasakyan before and based sa experience ko on driving, parang ganito rin naman yung feeling or yung experience kapag nag-drive ka. Pwede na rin to for now. Siguro kung i-upgrade ko to, yung steering wheel lang kasi yung current steering wheel niya na nakakabit is 12 inches lang. So baka mag-upgrade ako ng pang totoong sasakyan na 14 inches para mas lumawak pa siya. Yan. So kung ito-total natin lahat ng nabili natin for this simulator setup, ang nagastos ko is 170,000 yen. So converted to peso, it's around this is around 66,000 pesos. So medyo malaking pera na rin yung 65,000 yen pero ito kasi is investment ko rin para sa sarili ko kasi nga gusto ko matuto mag-drift and ang dream ko is makapag-drift dito sa Japan and make content about drifting, may car life kasi nga industry na pinasok ko, automotive industry, pagmemekaniko ng sasakyan and know more about cars. So dati dream ko lang magkaroon ng knowledge sa sasakyan hanggang sa nag-aral ako, nagkaroon ako ng sasakyan, naging hobby ko siya and ngayon ito na yung pinagkakakitaan ko. So isa po akong mekaniko dito sa Japan and using my knowledge about cars
dadalhin natin siya sa world of sim drifting. So sinimulan natin siya dito sa simulator setup natin, which is yung positioning ng steering wheel, yung position ng handbrake. So dito tayo nagsimula sa setup natin. So yun lang, dito ko na lang muna tatapusin yung video natin. And next one is learning how to drift. If you have any suggestions on learning how to drift, please comment down below. And if you have any questions about how I built my simulator setup, pwede nyo kayo message sa Facebook or TikTok or Instagram, or panoorin nyo yung video ko about how I built this setup from scratch. So yun lang, maraming salamat sa panonood. See you on my next one.